trusts in the Lord, and because of the sovereign Lord's faithfulness, he is not offended. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Tinatalaga ko po si Kagawad Don Renato at saka si Pastor Merida para po tawagin ang ating pong kagalangalan. I declare 1 minute address. Session resume. Para po sa kanyang state of the address, ay binibigay ko po ang ating minamahal na mayor, si Mayor Leonardo A. Sabino. Tapos Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating minamahal na Vice Alcalde ng Luzon na Libang, Vice Mayor, Honorable Lidio Lopez Jr., sa ating Metro ng Sangguniang Paglusot, Honorable Marlon Swansing, Honorable Alice Bacala, Honorable Raul Montealto, Honorable Algior Rocaport, Honorable Dipang Tiana, Honorable Merlo Silva, Honorable Maria Concepcion Hernandez, Honorable Donato Linato, Honorable Gobernador Mahuhay, Honorable Christian Ponte, sa ating Sangguniang Paglusot Secretary, Mr. Micah Barale, sa ating mga department heads ng ibang departamento ng ating Luzon, ang ating mga panauhin sa national government, si Fiscal Carlos Balielos, Attorney Bibi Aquino, Attorney Ismael Bacasayat, Judge Grace T, Judge Danilo Sandoval, Miss Lucita Rosales and Company, Police Superintendent Alexander Mariano, Captain
Ferdinand Bonifacio of the Bureau of Fire Protection, Ms. J. Gordon, Belinda Ebora, EGFP, Dr. Dennis de Guzman of President of Lipa City Medical Society, Engineer Hermoena Silagan, General Manager, Metro Lipa Water District, Dr. Carlito Rocaport, School Division Superintendent, Mr. Frank Maltagana, President, Senior Citizen Federation, Director Belma Aquino, Land Transportation Office, Director Ruel Gonzalez, Head Department of Trade and Industry, Dr. Rosendo M. Adaya, DILG, Mr. Gary Malabanan, President, Lipa Integrated Bunkers Association, Dr. Henry Reyes, President, NGO Federation, Mr. Ruben Hernandez, President, Ligmabea and members, Mr. Frank Mendoza, President, Piletoda, Mr. Dati Panaligan, President, Association of Barangay Kagawad, Attorney Leo Latito, City Administrator, Lipa City Government Employees, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Parang kailan lang po, nang una kong humanap sa inyo upang tanggapin ang tungkulin iniatas ninyo sa akin. Natatandaan ko, nung araw na yun, isang taon na nakalipas, ako'y napaluha. Napaluha dahil sa nasabi ko sa aking sarili, ito ay isang biyaya na ibinigay sa akin ng Panginoon at hindi ko dapat pabayaan. Dapat sa pamamagitan ng paninindigan at pagmamahal sa ating bayan, ay ako ay gagantihan ko ang mga biyayang ito na ibinigay ninyo sa akin. Kaya sa akin ngayong araw na ito ay nais kong banggitin sa inyo muli sa kaibuturan ng aking puso ang taos-puso kong pasasalamat sa pagtitiwala at patuloy pa rin pagkilala ang pagtitiwala sa inyong punong lungsod ng ating Lipa City minamahal. Nais ko pong ilahad sa inyo ang ating mga nagawa na, ang ating ginagawa ngayon at gagawin pa sa mga dadating na panahon. Ipinangangako po ko sa inyo ang isang matapat, tulay at talisay na paglilingkod. Ngayon po, ngayong panahon ito, ay ngayong taong ito, ng 2011, ay itinaas po natin ng 7% ang ating pong annual budget. Mula po sa 843 million, noong 210, ginawa po natin itong 902 million upang mas mapalawig natin ang serbisyo ng ating pamahalaan. Wala po tayong itinaas o ipinataw na karagdagang buwis sa ating bayarin. Pero patuloy ang pagtitiwala ng ating mga kababayan. Dahil sa panahon po ito ay tumaas po ang collection ng ating po. Yung pong target natin ngayong as of July ay nalampasan po natin ang target collection natin. Sa ngayon po ay umaabot na tayo ng more than 50% ng ating collection. Ang ibig sabihin ay ang pagtitiwala ninyo sa ating pamahalaan ay nakikita na.
Sa bawat barangay po na pinupuntahan ko, ay akin pong nilalamnam at inaalam ang damdamin ng ating mga kababayan at ang kanilang pangailangan. Sa panahon pong ito, ay nakapaglibot na tayo po ng more than 30 barangay sa ating consultation na ginaganap sa bawat linggo. Tayo po ay nagko-conduct ng consultation 2 beses sa isang linggo. Atin pong ginagawa yan sa araw ng Martes at saka Huwebes. Kasama po natin dito sa ating consultation at visitation sa barangay ang ating health office na kung saan ay kompleto po ang team upang sa gayon ay gamutin po ang ating mga kababayan na may sakit. Pagbibigay ng mga medical consultation, dental, yun po ang tinatawag nating medical mission linggo-linggo. Upang sa gayon ang ating mga kababayan na mabigyan natin ng ikakay pagkalinga sa tinatawag nating pangkalusugan. Kasama po natin sa pagpunta natin dyan ang ating Public Employment Services Office, yung pong tinatawag nating PESO, na kung saan inaalam po natin doon sa ating mga kababayan kung sino ang dapat tulungan na magkaroon ng hanap buhay. Noong umpisa pa po ng aking paglilingkod bilang alkalde, pinatawag ko po ang lahat ng mga companies dito sa ating lungsod. Hanggang sa lahat po, hanggang sa malaking company, hanggang sa pinakamaliit na company. At sila po ay maganda ang response. Katulad po ng hiniling ko sa kanila na dahil sa kayo ay dito naghahanap buhay sa lungsod ng Lipa, ang proteksyon na ibinibigay namin sa inyo at ang pagkalinga at pagtugon sa lahat ninyong pangailangan ay bilang ganti inyong kukunin lamang na magtatrabaho dito ay mga taga rito sa ating lungsod. At nakita ko po naman ang kanilang pakipagtulungan. Tinignan po natin, nagsabit po sa kanila ng mga pangalan ng kailangan ng trabaho. At sa ngayong pong panahon ito ay nakakapag-employment tayo ng may 2,000 ng lipenyo dito sa mga kampaning ito dito sa ating lungsod. Noong nakaraang taon po, pagkaupo natin, ay sinimulan ko na rin po bigyan ng katuparan ang aking pangako sa inyo na magkaroon tayo ng isang sariling hospital. Natapos natin po phase 1 ng hospital ng Lipa. Nailagay po natin ang pundasyon ang pangarap nating pong hospital. Bagamat ang pagpapatuloy nito ay medyo naantala, ating pong ginagawa lahat ng paraan upang isang araw ito'y ating makitang nakatayo at pinakikinabangan ng ating mga kababayan. At habang ito po ay ating inihintay, ating pong patuloy pilay na pinaiigting ang serbisyong pangkalusugan. Ang ating pong mobile clinic ay naghahatid ng libreng ECG, X-ray, pap smear, at ito po ay naiikot din sa lahat ng ating mga barangay. Marami po tayong ginawang medical missions. Naka-tie up ang iba't ibang NGOs at private sector, katulad ng SM, Rotary Club, Lipa Medical Society at iba pa. May brigade pong 6,000 simula ng July 2010 hanggang June 2011 ang mga natulungan natin na lumapit at nahingi ng ayuda mula sa PCSO at sa iba pang ahensya para sa mga ipaggagamot at nasa hospital. Hindi po ba nababa sa 100 tao ang sa bawat araw ang lumalapit sa akin para sa pangangailangan medikal, at ito po ay ating tinutulungan sa abot ng ating makakaya. Mayroon po tayong naitalang 2,900 na may hirap nating kababayan na nangangailangan ng tulong
sa pagpapa-hospital. Ang ating naalalayan sa iba't ibang paraan. Mayroon pong natulungan natin sa pagpapa-hospital sa Metro Lipa Medical Center, Mary Pediatrics Medical Center, Lipa City District Hospital, NLB Hospital, at Medex Medical Center. Kaya nga lubos din ang aking pasasalamat sa mga nangangasiwa ng mga hospital na nabanggit dahil sa kanilang lubos na pag-ipagtulungan sa atin. Ngayon din po kay Governor Vilma Santos Recto at Vice President Jeljo Marpinay para sa tulong na ibinigay nila sa mga kababayang ating inilapit sa kanila. Mahigit pong 1,000 sa mga lumapit sa atin ay nakatanggap naman ng financial assistance sa kanilang pangangailangang medical. Patuloy pa rin po ang ating newborn screening. Noong pong 2010, may mga na-screen tayo na 2,999 at ngayon, taong ito, hanggang Mayo pa lamang ay may 574 na ang na-screen natin. Tayo po ay lubos na nakikipagtulungan sa Department of Health sa pagpapatupad ng door-to-door campaign against measles and rubella para iligtas ang mga bata sa tigtas. Tinataya pong 93% ng mga bata na dapat maturukan na ang ating nabigyan ng protection dito sa ating Luzon. Sinigurado po natin na ang bawat public school ay magawa ng nesting activity para malis ang mga lamok na may dalang sakit na dengue. Ito po ang mas makabago at ligtas na paraan para buksain ang mga lamok, at ito po ay ginawa natin bago magpasukan ang mga bata. Noong June 15 po, ang Lipa ang naging host ng regional launching ng Dengue Awareness Month. Dito po ay pumirma sa Pledge of Commitment ang mga kapitan na sila ay lubusang makikipagtulungan at upang lubusang maiwasan ang mawala ang kaso ng dengue dito sa ating Luzon. Nakakatuwa naman po isipin na sa patuloy nating programa para mapangalagaan ng mga buntis noong nakaraang taon po ay walang inang namatay sa panganganak. Sa anumang kadahilanan na may kinalaman sa pagbubuntis. Zero maternal death po tayo dito sa Lipa noong 2010 at hanggang ngayon po, June ng taong ito ay wala tayong naitalang maternal death. Nais ko pong ibalita sa inyo na tayo ay napipintong muling Nais ko pong ibalita sa inyo na nakatanggap po tayo ng Sandugo Award para pagiging isa sa mga outstanding local government executive na sa lalawigan ng Batangas dahil sa ating bloodletting activities. Upang higit na matulungan ang ating mga kababayan para makayanan ang gastusin sa pagpapagamot at pagpapahospital, patuloy po tayo na mamahagi ng mga PhilHealth cards sa mahihirap na pamilya. Mula po Setyembre noong nakarang taon hanggang Hunyo ng taong ito, 3,860 na ang ating napamahaging PhilHealth cards. Ito po ay sa pakipagtulungan sa atin ng PhilHealth Lipa. Ako po'y naniniwala na malaking bahagi ng tagumpay ng isang tao maliban sa kanyang sipag at tiyaga ay ang pagkakamit ng sapat na edukasyon. Yan po ay mismong aking naranasan. Kaya nga po naglaan tayo ng malaking pondo ngayong taong ito para sa ating scholarship program. Mula po sa 1.5 million, itinaas po natin ito sa 12 milyon. Meron na po tayong 3,000, mahigit na 3,500 na college scholars, hindi pa po kasama ang ating scholars sa KLL.
Ang mga ito po ay pumapasok sa eskwelahan, hindi lamang dito sa Lipa, kundi pati sa Maynila at karating lugar natin. Meron po tayong mga scholars sa Batangas State University, University of Batangas, KLL, LaSalle, LCC, Lyceum of the Philippines, University of the Philippines, at iba pa. Ang ilan po sa kanila, kung hindi pa konti man buong pang-tuition ang ating naibigay, ay binigyan natin ng allowance or financial assistance. Kabilang din po dito ang tulong pinansyal sa mga nagre-review para sa mga board exams. Sa ating pong mismo kolehiyo ng Luzon ng Lipa, binuksan natin ang ating pinto sa mas maraming mag-aaral. Sa ngayon po, ay mahigit na 5,000 na po ang nag-enroll para sa school year 2011 and 2012. Ito po ay mas marami na may mahigit sa 600 kaysa noong nakaraang taon. Kaya muli nating ipinagagamit ang lumang gusali ng LCBC sa mga nagdagdag na estudyante ngayong taong ito. Ang ating pong daycare centers ay patuloy na tinataas natin ang antas mula sa isang regular daycare center patungo sa OB Montessori. 97 na po ang OB Montessori natin at 7 na lamang ang natitirang regular daycare centers. Patuloy din po ang pagsasanay ng ating mga daycare teachers upang matiyak natin na mabigyan ng mataas na kalidad na pundasyon ng edukasyon ang ating mga kabataan. Nito pong nakaraang bakasyon, dinagdagan din natin ang ating estudyante na pailalim sa programang Special Program for the Employment of the Students o SPES. Sila po ay nagtrabaho sa pamahalang lokal ng ilang araw habang bakasyon upang may pandagdag sila sa kanilang gastusin sa kanilang pagpasok. At habang sila po ay naging empleyado nating pansamantala, nagkaroon po tayo ng iba't ibang programa, leadership program, value orientation, upang sa gayon, hindi lamang ang gawain sa ating mga opisina kanilang malaman, kundi magkaroon sila ng value formation. At ito po ay ginawa natin dito sa ating Luzon, upang sa gayon, itong mga kabataang ito, hindi lamang mabigyan natin ng pagkakataon na kumita, kundi matutulungan po natin sila sa kanilang mga character building. Ano po? Yan po ay ating isinagawa ngayong taong ito. Ngayong buong taong ito ay pinasisimulan na din natin ang pagpapatayo ng mass time school building na may kabuuang 21 silid-aralan sa 13 paralang elementarya at high school upang patuloy na matugunan ang pagdami ng mga mag-aaral. Meron din pong pagsasaayos ng school, building pasilidad sa Santo Toribio North Elementary School, sa Pinagtungulan Elementary School. Ganyan din po ang pagsasayos ng gymnasium sa Rizal National High School. Atin din pong sinuportahan ang hilig at talento ng ating mga kabataan. Hindi ko pa pala nabanggit yung sa Bulacmin na dalawang classroom na ating additional na pinagagawa at sa barangay Balay-Banay at sa Calaba. Tigatan din wala yung classroom sa mga. Ito po ay, alam po ninyo, dito po mga 3 months ago, nagpunta po natin sa Malarayan Golden Country Club. Ang ating pong kagalang-galang na Secretary of Education, tinawag po ang buong lalawigan, in-announce po niya yung Zero Backlog Program ng ating pamahalaan. Na sinabi po niya na tayo daw po ay ipagagawa niya ang classroom sa lahat o eskwelahan sa buong Pilipinas dahil meron silang 8 na makukuha sa ibang bansa. Sinabi po niya 50% ang participation ng bawat lungsod o bayan. Pero dahil sinabi ko po sa kanya
Pero nakabudget na po sa amin na magpapagawa namin lahat ang classroom at school building na kailangan na hindi pa na ipagawa dito sa Luzon. So, sinabi ko sa inyo, ano ang ating ipapalit doon? At sinabi ko po sa inyo yung ating intention na magkaroon, plano natin na magkaroon tayo ng Lipa Sports Academy. At sa kasaluyan po, yung pong programa ng Lipa Sports Academy, yung drawing, agricultural drawing, lahat-lahat po ng plano dito, ay pinadala ko na po sa kanya with a copy of the draft of the Memorandum of Agreement to the effect that the Department of Education will shoulder or partly shoulder the 50% of the cost of the Lipa Sports Academy. Kalahati sa Department of Education, kalahati dito sa ating Luzon. At ito po naman ay gusto ko sabihin sa inyo na huwag kayong mag-alala because the funds that we will use for the construction of Lipa Sports Academy will be coming from the Special Education Fund. Hindi po ito manggagaling sa General Fund, kaya it will not affect in any manner or anyhow the expenses or the coffers of the City of Lipa. Wala pong maapektuhan dito dahil ito po ang Special Education Fund sa nanggagaling. Ito po ang share ng lungsod ng Lipa sa real estate taxes. Ano po? At katulong po natin sa implementation niyan ang ating Department of Education. Of course, nandiyan si Dr. Carlito Rocapoy. Kaya ito po ang ating na ako'y excited dito, katulad din ng pagiging excited ko sa pagkakaroon tayo natin ng hospital. Dahil ito po, pag inilagay natin, lahat po ng klaseng sports ay makikita natin dito. Especially ito pong ating mga kabataan from elementary, high school, umpisa pa lang ng elementary, mag-aaral na po dito. Complaining training. Alam po ninyo yung istaka na nung last year, nung ating lumaban tayo, yung kayo nagpunta ron. Nakakatuwa po, pero bagaman hindi handa ang ating mga estudyante ng elementary, high school, pero lumaban. Pero, dadating ang panahon pag meron na tayong Lipa Sports Academy, number 1 sa buong Pilipinas, ang City of Lipa. Makikita po natin yan dahil lang ito pong komprehensibo po ito. Hindi lamang basta isang eskwela ng sports. Dito po ay meron ding dormitory para doon sa mga mag-aaral o magsasanay na kabataan natin. Halimbawa, malapit na ang competition, pwede silang mag-stay in. Merong dormitory for the boys at saka sa mga girls. Separate po yan. At ito naman hindi lamang po sa mga elementary and high school. And of course, yung mga kababayan natin na gusto mag-training, kahit pa nga senior citizen, pwede po dyan. Lipa Sports Academy ay para po sa lahat ng Lipeño. Ito po'y kompleto. Dahil ito po ay kasama dito ang ating pangarap na convention center. Ano? Isiningit ko na po yun. Dahil ang pondo ay galing sa Special Education Fund. Ano po? Ang isang convention center na naglalaman ng 2,500 na tao hanggang 3,000. Ano? Napakaganda. Dahil alam po ninyo, tayo po'y mahilig sa magagandang bagay at gamit. Katulad po ng pagpunta natin sa sa mga ibang bayan, syudad, dito sa ating Luzon, naiikot po tayo na pag tayo umuwi na makikita natin at papasukin natin, wala tayong sariling convention center. Ay napakalaki ng Luzon, napakaunlad ng Luzon na yun. Naiingit tayo sa isang maliit na bayan ng city ng Tagaytay. Ang ganda ng convention center. Pagdating mo sa Davao, pagdating mo sa Cebu, o kahit sa maliit na bayan, sa Mindanao o sa Visaya, nakakaingit po. Kaya isasama po natin sa plano natin ang paglalagay ng isang convention center. Kasama po dito. Kaya kung sakali na meron na may mga conventions ang ating mga different agencies or sarili nating organization, dito sa Lipa, meron na tayong mapupuntahan. Ayan po. Patuloy din po natin
Bumili po tayo ng lokal na version ng Talentadong Pinoy. Sa pamamagitan ng programang Talentadong Lipenyo, kung saan 3 ang itinanghal na nanalo na tumanggap ng